Yaks. Ay, lumabas ang PowerPoint. Ito po, naka-ready na yung PowerPoint, pero hindi ko siya ma-share. Is it like that? Share this document. Dapat pala nag-page na lang din ako. Iniklik ko po yung share. Nakikita po ba? Wala pa po. Pero hindi eh. Iniklik ko yung share eh. Ay, naku naman. Katulad nung dapat last time. Ganun lang din ang ginagawa ko po. Ma'am, baka po mahina po yung signal. Kaya yung mali yung pindot niya kung isa may window, di ba? Yung sa mismong computer niya. Pag ganito to. I went back. Pinundot ko po ulit ang share. Share lang naman ikiklik dito, di po ba? Share. Tingnan ko nga to. Ay, hindi eh. Ito yung monitor. Ay, sandali lang po. Stop sharing again. Yan lumabas. Window. Ayan. Yun. Nakita niya na. Okay. Ayan. Good afternoon, everyone. Ready na po tayo? We can proceed na. It's 4:30. Yes, ma'am. 6. Okay. Oo. So, hindi ko po kayo nakikita, but I'm assuming that we have about 90 participants here. Good afternoon po sa fellow teachers natin, faculty members of the Wesleyan University Philippines. Ito po ang inyong lecturer ngayon, Sonia M. Capio, ang ating pong learning outcomes towards the end of the cluster session on virtue ethics. Participants can, number 1, comprehend what it means to be a virtuous human being, becoming better every day. Number 2, adopt virtuous intellect and character, useful for the family and community. And number 3, share one's moral values and strengthen intellectual virtues to help others see the world clearly and make better judgments in one's lifetime. So layunin po ng ating presentasyon na ito sa cluster session ng Virtue Ethics na magsimula sa ating sarili na maintindihan natin paano ba maging mabuting tao at mas maging mabuti pa kinalaunan at makamit po natin yung karampatang pagiging mabuti sa ating kaisipan, sa buong karakter natin na makatutulong para sa ating pamilya at sa buong komunidad natin at maibahagi ito, yung mga natutuhan natin sa pagiging mabuti batay sa ating edukasyon, sa ating ginagawa at sa ating mga karanasan. So, good afternoon. Pakinggan po ninyo ito, mga estudyante natin, at kasama po natin ang ating mga faculty members na magdaragdag pa ng iba't ibang impormasyon. Okay. Thank you for this opportunity to share the information on virtue ethics. Ano po ba ang ethics? Sabi po, ang ethics without virtue is an illusion. Walang katotohanan, no? Kapag pinag-uusapan natin ang ethics pero hindi po pinag-uusapan kung paano ito makabubuti sa tao. So what is the highest purpose of ethics? It is to make a person good that is virtuous. Pero paano nga ba? Sabi ni Aristotle, the greatest virtues are those which are most useful to other persons. So, gusto natin maging mabuti,
Pero para saan? Para sa lalo pang kapakinabangan ng ating mga kababayan, ng buong bayan, mula sa ating pamilya. Okay? Ayon pa rin kay Aristotle, binanggit na niya yung virtue ethics. The nature of a human being is not what he or she is born as, but what they are born for. So, ba't nga ba tayo isinilang? Ano ba ang kaukulan natin? Ano ba ang silbi na tayo ay isinilang? So, sinilang tayo bilang babae, lalaki at intersex. Pero para saan? Para kanino? Yun po ang tukuyin ni Aristotle sa pagtuklas niya sa virtue ethics na nakapaloob sa Nicomachean Ethics. Ang Nicomachean Ethics ay pinakakilalang gawa, kalipunan ng mga kaisipan ni Aristotle na ito nakapaloob sa Nicomachean. Ito po ay libro. No, at dito, itong pinag-aaralan natin. Napakatagal na nitong Nicomachean Ethics na ito, pero dahil nga sa kahusayan na nilalaman nito, kaya ito po ang references natin, no, sa pagtuturo at pagtutulungan tungkol sa virtue ethics. So, upang lalo pa nating masimplify, mga estudyante, mga kaguro, kung ano ba ang layunin ng virtue ethics. Kung magugunita po natin mula nang tayo maging bata, nung bata pa tayo, may mga slam book tayo at may mga usapan tayo sa classroom mula elementary, high school. What kind of person do you want to be? Yung tanong, what do you want to be when you grow up? Yun po yung tanong eh. Ano gusto mo paglaki mo? Yan, yun po yung laging tinatanong. So hindi po natin namamalayan, mula pa pala noong pagkabata, ay pinag-aaralan na natin. No? Napag-uusapan na natin ang virtue ethics. Nagsisimula, anong gusto mong maging kapag ikaw ay lumaki o nagkaisip? Ang tanong kanina, ang point of view, second point of view. What kind of person do you want to be? Dito naman, what kind of person do I want to be? So, ano naman ang sarili natin? Nagtatanong tayo, ikaw anong gusto mong maging paglaki? Pero tanong din natin, ako, anong gusto kong maging paglaki? Ang dami natin mga sagot. Gusto kong maging doktor, yung iba, gusto kong yumaman para makatulong sa maraming tao, gusto kong maging presidente, gusto kong maging Miss Universe, gusto mo lahat. Pero paano? Yun ang pupuntasan natin. Paano ba? Ang payo sa atin ng mga eksperto, think like the person you want to become. Work on yourself to become the person you want to be. And behave like the person you want to become. Una pala manggagaling sa isip natin. Anong gusto ko? So iisipin natin, imagine natin. At totoo po yan, no? Di po ba sinasabi ng mga eksperto na kung ano naiisip mo, yun yung sasabihin mo, yun yung gagawin mo. Batay sa naiisip mo. Kaya kung nag-iisip ka ng mabuti, masasabi mo mabuti, gagawin mo mabuti. At kasabay niyan yung puso. Okay. So, hindi pala lang iniisip, hindi lang ini-imagine. Kundi, ginagawa natin unti-unti. So, paano yan ginagawa unti-unti? Matutuklasan natin, no? Pasok dyan yung mga taong nakapaligid sa atin. Yung institutions na tumutulong sa atin, the institutions like the school, the community, the church, the media, the government, yun po ang nagtutulungan upang makamit ng tao kung ano siya dapat at makahubog ang lipunan natin ng mga tao na siyang tutulong bumuo ng mabuting pamayanan. At nga po, kailangan ginagawang mabuti. So behave, gawin mo to. So tinuturuan tayo, good manners and right conduct, honesty is the best policy, mula pagkabata pa lamang. Yun pala yun, yung process, no? Pagkabata pa lamang, may proseso na paano maging mabuting tao. At
Ito pinatunayan ni Aristotle. We are what we repeatedly do. We are what we repeatedly do. So, kung anong lagi natin ginagawa, yun. At kapag ginagawa natin, nape-perfect natin. So, excellence. Excellence then is not an act, but a habit. Kung anong ginagawa mo, doon ka nasasanay. Kung anong sinasabi mo, yun yung nakakasanayan mong sabihin. At nagsisimula yan sa pagtuturo sa'yo, sa iyong kaisipan. Kaya mahalaga po na maintindihan natin yung pagiging mabuting tao, hindi lang sa kanyang sarili, kundi galing doon sa kanyang environment. Okay. So si Aristotle po ay isang ancient Greek philosopher and polymath. Ibig sabihin, maraming kaalaman. Sa ating mga PowerPoint presentation ito o dun sa mga slides po natin, kapag meron tayong author na makikita nyo, dinurugtungan ko po ng identification. Sino po siya? Okay, para ma-research yung pamabuti at ma-verify po ninyo yung ating mga pinag-aaralan. So, tutok na tayo sa virtue ethics kasi nabanggit na nga natin kanina, no? Na yung virtue ethics galing niya sa Nicomachean Ethics ng mga gawa, kalipunan ng mga pahayag, kaisipan ni Aristotle. Ang virtue ay galing sa salitang Greek word na tumutukoy sa arete o excellence. Oh, excellence, no? Pwede ba natin ma-achieve talaga pagiging excellent person? Sa excellent grade, pwede, no? Kaya lang, kailangan habulin mo yung gawin mo lahat ang marapat. So, yung virtue, tumutukoy yun sa role ng iyong character. Role, gampanin ng character ng tao. And the virtues that one's character embodies for determining ethical behavior. At ito yung mga katangian na humuhubog sa tao upang maging mabuting tao. Tuloy po natin, no, mas malinawan pa natin, ano yung virtue ethics. Yan. Ito po, virtue ethics is a philosophy developed by Aristotle and other ancient Greeks. It is the quest to understand and live a life of moral character. This character-based approach to morality assumes that we acquire virtue through practice. By practicing being honest, brave, just, generous, and so on, a person develops an honorable and moral character. Ayon pa rin kay Aristotle, by honing virtuous habits, ano yung honing? Sharpening, no? Hinahasa, ginagawa pang mas mabisa, mas mahusay yung ating mga gawi. By honing virtuous habits, people will likely make the right choice when faced with ethical challenges. Yun. Kaya kapag namumroblema pala tayo, anong gagawin ko sa ganitong sitwasyon? Uutang ako? Okay. Anong gagawin ko? Absent ba ako? Sabi ng estudyante. O magsisikap akong mag-review para makapasa sa oral examination o sa oral recitation. Tipong gano'n, no? So habang sinasanay natin na tayo ay nagre-review, nag-aaral, at pinapractice kung paano sumagot sa guro, no? Lalo na kung may group presentation, mas alam na natin kung anong nangyayari kasi nasasanay tayo. No? Marami pa pong mga experiences. Pero ito pong matindi rito. Dinevelop po ito, pinaghusay ni Aristotle at ng marami pang ancient Greeks. So hindi lang siya. Okay? Ang layunin nito, maintindihan natin paano ba mabuhay. Kanina kasi, ang sabi, ipinanganak ka bilang tao, babae, lalaki, no? At may iba pang banggit na intersex, pero para saan? Para saan? Yon. So, kailangan pala ay tinuturo sa atin kung paano maging mabuting tao. At pinapractice natin to, ibig sabihin ginagawa lagi
upang masanay tayo na gumawa ng mabuti. Dahil kapag hindi tayo nasanay, hindi tayo perfect. Ang tanong pa rin, how does a person develop virtues? Virtues are developed through learning and through practice. Kung mapapansin po ninyo, gumawa po tayo ng mga slides upang bigyan diin na ang virtues, ang mga katangian para maging mabuting tao ay through learning, education, and through practice, habitual or habituation in term. At mahalaga po ito, pinansin ito last time. Ang virtue is a skill, a way of living, something that can only really be learned through experience. So, hindi yan mana from heaven, hindi yan overnight natutuhan, hindi yan pag sinabi ngayon, gagawin mo bukas, o hindi yan New Year's resolutions, gagawin ko mas mabuting tao by New Year's Eve. By January 2, nakalimutan na. So, hindi pala ganon. Skill. Sinasanay. Kaya, nag-aaral tayo. Kaya itong binibigay sa atin ng education. At sabi nga ni Che Guevara, si Che Guevara, basahin pa ninyo kasi marami siyang matatagumpay na doktor po siya, Dr. Ernest Che Guevara. Pero nung makita po niya yung sakit ng lipunan, no? Anong gagawin niya? Magiging manggagamot na lang siya o tutulong siya na malutas ang problema ng kagutuman, ng kasipayuan ng mga mamamayan sa Latin America? Mayaman po si Che Guevara. Edukado. No? May pinag-aralan. Pwedeng doktor na lang siya eh. Pero yung character na na-develop sa kanya, hindi niya pwedeng payagan na habang siya ay kumikita sa kanyang profesyon na doktor, hindi niya maatim na naghihirap ang taong bayan. Kasi hindi lang yung disease ng tao ang kailangan, kundi yung sakit ng lipunan na dulot ng mga masasamang tao. So here comes a good person, Che Guevara. Kaya lumahok siya sa panahon na yun, 1960s, no, na sinisilang ang mga diktador, isinisilang ang mga revolusyonaryo. At sabi nga ni Che Guevara, ang revolusyonaryo dapat nag-aaral. Anong pinag-aaralan? Paano siya makatutulong? Pag-aralan mo ang kasaysayan. So, ang root of honesty and virtue lies in good education. Sabi ni Plutarch, Greek Middle Platonist philosopher, historian, biographer, essayist. So, mapupunan nyo, no, mga magigiting na tao, ang sarap pakinggan, tuklasin ang kanilang mga kaisipan. Dito tayo natututo. Good education. Ano ba yung good education? Para daw maging honest at maging virtuous, kailangan ng good education. Natuto tayo ng ABC, natuto tayo magbilang, pero kalaunan tumataas, no, yung antas ng pinag-aaralan natin. Kaya sabi ni Ravi Jain and Kevin Clark, education is more than the transference of knowledge or more than the transfer of knowledge. It is the transmission of values, culture, and the proper ordering of loves. Yung proper ordering of loves. Di ba may antas tayo ng pagmamahal at pag-ibig. Nagsimula sa crush, puppy love, and then true love, and then everlasting love, and then love of God, pinakamataas. So, kung paano mo ihanay ang pagpapahalaga mo sa pagmamahal, diyan nahuhubog ang pagiging mabuting tao. At kung mababanggit nga po natin, yung sources of authorities, hindi po ba ay laws, religion, and culture. So, iba-iba ang kultura natin, iba-iba ang interpretasyon sa religion, iba-iba ang pagpapatupad ng batas. Pero ang kinakailangan po ay magkaroon tayo ng panuntunan sino ang mabuting tao. So education is a must. Although hindi nangangahulugan na yung mga hindi nakaabot ng college ay walang mabuting pagkatao. In fact, sa kanila po ang karunungan ay nasa mabuting pakikitungo sa tao.
No? Yun po yung pinag-aaralan natin pero ang dami pong natututuhan yan sa mga magsasaka, mga manggagawa, mga ngisda. At ano pa ang pamantayan ng virtues? Kanina sabi natin, paggamit ng isip, paggamit ng puso. Okay. So, ibinahagi po sa atin ni Aristotle na meron dalawang tipo ng virtues. Yung isa, intellectual, at ang isa ay moral. Okay. So, yung intellectual virtues, nakatutok ito dun sa excellence of thinking and use of reason. Paano magagamitin? Halimbawa, si Solomon, no? King Solomon. Kilala natin si Solomon. Okay? Meron siyang intellectual virtues, merong moral virtues. Kasi nag-aral siya. At habang nag-aaral siya, tinitingnan niya ano ang pangangailangan ng tao ng kanyang mga constituents at nananalangin siya ng biyaya galing sa Diyos upang linisin ang kanyang kaisipan at ang kanyang puso. So, kay Aristotle, tinukoy niya ito. Merong intellectual virtues na ang kailangan dito ay kahusayan sa pag-iisip at paggamit ng reason, pangangatwiran. At meron ding moral virtues na yung pangangatwiran mo ay nahuhubog sa pamamagitan ng pag-alam mo kung ano ang tama at mali. At kung nagkamali, ay matutuhan mong itama ito at huwag nang gawin uli. Kabilang sa intellectual virtues, yung curiosity natin. No? Ano ba meron? Paano? So sa mga journalists, 5 W's and 1 H. Sino, ano, saan, kailan, paano, bakit? Tinatanong natin yan. Okay, at kasama dyan ang wisdom, quickness in learning, and good memory. Hinahasa po sa atin yan. In fact, ang dami po nating mga pamamaraan, no? Para yung speed reading na may karampatang pagkatuto. Sa moral virtues, ano ang kabilang dyan? Courage, justice, honesty, compassion, generosity, fidelity, integrity, fairness, self-control, and prudence. All examples of virtues na moral virtues. So, bakit kailangan malaman ito na may intellectual at may moral virtues? Para alamin po natin na hindi naging gibabaw ang isip sa puso. Dapat magkatambal sila. No? Magkasabay. Sabi nga, when in doubt, ask your heart. Okay? But then, siyasatin muna. Investigate first. Alright. So, ito, Aristotle na naman tayo. It is our choice of good or evil that determines our character, not our opinion about good or evil. So, paano ba natin pinag-uusapan ang masama at ang mabuti? Hindi lang pinag-uusapan, kundi paano ka pipili. No? Kung ano ang desires of your heart at sinasabi ng kaisipan mo, dinidikta ng kaisipan mo. Hindi kung ano lang ang opinion mo. Yung opinion, nanggagaling din lang sa kaisipan, sinasabi ng iba, pero sabi nga, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait na sarili. Kaya, paano natin ma-attain ang proper choice? Paano ang pagpili? Hindi lang opinion na sabi nga, well, you're entitled to your opinion, but then ang opinion mo para maging tama ay kailangan may batayan, may basis. Hindi lang yung kung ano lang ang sinabi ng iba at kung ano lang naisipan. May batayan. Okay, so ito ang nilabas na batayan ni Aristotle. Gusto natin maging mabuting tao, pero may masama sa kapaligiran natin. May marahas, merong kimi. Saan tayo pupunta? And binigay na example, courage. Pansinin niyo to mga kabataan. Una, sa Aristotle's concept of the golden mean, number 1, courage. Sabi niya, kapag meron kang tapang, lakas ang loob, courage. Lahat ay kasunod. Takot ka, pero kapag may paninindigan ka sa kabutihan, tatapang ka.
Lahat ng tao takot mamatay. Pero sa panahon ng mga himagsikan, alam natin yan, babae, lalaki, bata, matanda, lumahok sa himagsikan. Kasi gusto nila, pagsilang ng kanilang henerasyon, mabuti ang tao. Mabuti ang mga tao. So, binigay po ito, no? May deficiency, may balance, excess. Anong gusto natin? Kulang? Sobra? O sapat lang? O pipiliin ng mabuting tao, syempre sapat lang. Yung mga mararahas, o di gusto nila marahas sila, kasi doon sila pinalaki. No? Kaya na-imagine nila pumugot ng ulo ng presidente. No? O kaya magtapon ng mga bangkay ng tatay ng presidente sa ibayong dagat sa West Philippine Sea. Kasi doon sila namulat eh. Yun yung nakasanayan nila eh. No? Sa realidad. So doon sa mga government officials natin, makikita natin sino ang mabubuting government officials. Sino ang mahuhusay na politiko? Diba? Pag alam natin kung paano pumili ng kabutihang loob, alam natin kung sino mga marahas, kung sino duwag. Ang tapang-tapang kunyari. Pero ayaw naman, naduduwag naman na sagutin ang mga pagsisiyasat ng House, ng Senado. So wala siyang tapang, hindi totoo ang tapang niya, hindi siya mabuting tao. Pero ang taong bayan, alam kung paano maging mabuting tao. Bakit? Kasi sinusuportahan nila eh. No? Yung mga pagdinig, yung mga pagsisiyasat, famous yan sa taong bayan. So courage, ano ba yung courage? Sabi sa Joshua, chapter 1, verse 9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you forever, wherever you go. Sinundan natin sa unang Corinthians 16:13. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Yung pala nadidevelop sa mabuting tao. Pananampalataya. Di ba? Kahit sa anong sitwasyon. Kapag may pananampalataya ka, no? Prayers heal. Sinasabi yan ng mabubuting tao. Yung katapangan, yung mga tao na talagang nahubog, may mabuting prinsipyo, tumatapang yan sa gitna ng anumang sitwasyon. Pero yung mga kaya lang matapang kasi may mga bodyguard sila, tatakbo yan. O kaya isusugan niya lahat ng kanyang mga bodyguards para mabuhay siya. Eh sa mga bodyguards may mabubuting tao kaya lang nagkamali, nakakampihan. So pananampalataya, be firm sa iyong pananampalataya. Kapag may pananampalataya ka upang maging mabuting tao, gusto mo maging mabuting tao, magiging mabuting tao ka. Yun yun. Kaya yung tapang nasa pananalig. At sabi pa rin ni Aristotle, sino ang mahigpit na kalaban ng tao? Ang kanyang sarili. O saan natin yung narinig? General Luna, ang pinakamahigpit na kalaban ng Pilipino, ang kanyang sarili. So sabi ni Aristotle, knowing yourself is the beginning of all wisdom. I count him braver who overcomes his desires than him who conquers his enemies, for the hardest victory is over self. Sabi natin kanina, gusto natin maging mabuti. Pero may mga tukso sa kaliwat kanan. Saan tayo maninindigan? Dun sa pananalig natin na hindi natin kailangan maging marahas, hindi natin kailangan maging duwag. Ang kailangan natin ay paninindigan na gumawa ng mabuti at maging kakampi ng mabuti. Dahil ang mga mabubuti, dumarami ang kakampi. Pero dun sa mga duwag at sa mga mararahas, tulungan natin para maging mabuting tao. Pero alam ng mabuting tao kung paano siya manindigan. Alam niya, yung self-control, kanina lumabas ano, alam niya yung self-control. Hindi siya padadaig sa tukso, hindi siya paduduwag sa gipit na kalagayan.
Kasi pag duwag ka, hindi ka na makakakilos. Sabi nga ni E.E. Cummings, si E.E. Cummings po nung college ako, sikat na sikat to. Edward S. Lynn Cummings, yun po yung kanyang totoong pangalan, no? American poet, painter, essayist, author, and playwright. Ba't siya namin kilala? Kasi sa communications, marami pong stage production. Sabi niya, it takes courage to grow up and become who you really are. O bakit natin nabanggit to? Totoo to, di ba? Dumaan tayo sa panahon na sa pagiging adolescent, tinatanong natin na ating sarili, sino ba ako? Ano ba ako? Again, anong gusto kong maging? Naghahanap tayo ng idolo. Naghahanap tayo ng role model. Kaya ito tinuturuan tayo para kayo ng mga kabataan ngayon maging role model ng mga susunod niyong kabataan, mga kapatid, mga pamangkin, pag kayo nagkaasawa, ang buong pamilya. Talagang kailangan maging matapang. Hindi madaling lumaki bilang tao, bilang mabuting tao, kasi ang daming tukso. Mula sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, ang dami. Pero wag sabihin na alam niyo yung isang pamilya sinasabi produkto ng broken family, hindi po tayo naniniwala na may broken family, lalo na ngayon, no? Nagkakahiwalay pero hindi broken ang spirit. Kapag nasa isip po natin broken family, it will dampen your spirit. So you should not be broken person. Kaya nga importante na nakikinig kayo sa mga aralins at nagtatanong, paano? Ask not what do you want to be when you grow up. Ask what do you want to do every day, come what may. So sa pagising sa umaga, anong gagawin? Manalangin sa Diyos, magpasalamat, buhay pa tayo, extended ang buhay. It's a miracle na meron tayong lahat ng senses natin, kasama ang pamilya on dry ground. Kaya anong gagawin? Binigyan ka pa ng Diyos ng extension ng buhay, maging mabuting tao. That's all. Yun lang gusto ng Diyos. Maging mabuting tao. Kasi mabuti siya. Kaya ang gusto niya doon sa kanyang nilikha, maging mabuting tao and pass on the kabutihan. Pass it on. Okay? At ipagpasalamat sa Diyos yan. At sabi rin ni George Bernard Shaw, virtue consists not in abstaining from vice, but in not desiring it. Oh, again, sabi natin kanina, ang daming tukso kaliwat kanan, nasa gitna ka, mabuting tao. Okay? Paano nga ba yung virtue? Hindi sa pag-iwas, kundi ayaw mong gawin. Ayaw mo siyang sabihin. Ayaw mo siyang ipatupad. Yan, no? Yun po ang sabi ni George, nagpapatotoo dito si George Bernard Shaw, no? Isang Irish playwright, critic, political activist. Hindi sa pag-iwas, kundi kahit idulog sa iyo yan, pag ayaw mo, masama sa iyong gobyerno, masama sa iyo. Di po ba? Lalo kung mabuti ang gobyerno. Okay, kaya gusto natin mabuti ang gobyerno para dumami mabubuting tao. At sabi nga rin ni Dodinsky, author of the New York Times bestseller In the Garden of Thoughts, publisher po ito, the key to being happy is knowing you have the power to choose what to accept and what to let go. Sarap nun, ano? Yung gusto mo maging mabuti and you have the choice to do that. Pero kapag nasa isang opisina ka na ang pinuno ng opisina mo ay corrupt, ang gagawin mo, alam po niyo yung balita ngayon, si Attorney Powa, na dating spokesperson ng Vice President, ay nagbitiw na sa kanyang pagiging spokesperson ng Vice President. Bakit? Hindi na niya matiis. Hindi na kaya ng kanyang konsensya. Hindi na siya makaharap sa publiko, hindi na siya makaharap sa media, hindi niya alam kung anong kanya sasabihin. Dahil ang nangyayari, puro kasamaan. Ayon sa investigasyon na may basihan. Kaya yun po ang dilema Kaya yun yung sinasabing dilema. Kanino ka kakampi? Sa taong bayan na gusto ng kabutihan
o doon sa mga masasamang pinuno ng gobyerno na ang gusto ay kapangyarihan? Saan ka pupunta? Kapag alam mo kung ano ka bilang tao at para saan ka bilang tao, alam mo na ikaw ay mabuting tao at para sa kabutihan. So, virtuous ka. Dugtungan pa natin. Alright. So, bakit nga gano'n, no? May mabubuting tao, may masasamang nasa gobyerno. Bakit hindi lahat ng opisyal ng gobyerno ay mabuti? Bakit may masama? Bakit may masamang senator, may masamang kongresista, may masamang budhi sa mga naging presidente? Bakit ganon? Ito rin ang sabi ni Aristotle. Kinilala ni Aristotle that not everyone would achieve these virtues. Kaya nga importante, no, yung balanse. No? Yung dun sa golden mean, yung balanse. May sisimplify pa natin yan sa mamaya, no, mga karagdagan. At ang virtues o mga kagandahang asal ng pagiging mabuting tao ay kinakailangan, lubhang kailangan para maging balanse ang lipunan. Maging harmonious. Pag in harmony, di ba? Balanse ang pakikitungo ng gobyerno sa taong bayan. Pero pag masama ang gobyerno, nagre-rebelde ang taong bayan. Pag nagrebelde ang taong bayan, papalitan ang gobyerno ng mabubuting tao. At kapag kaya hindi natatapos ang struggle, no? Kasi gusto talaga ng tao kabutihan, virtues. Kaya hindi tayo tumitigil ng paggawa ng mabuti. Okay? Kaya sabi ni Aristotle, kailangan yung collective efforts ng tao mabubuti, yun ang makapangyari. No? Yun ang makapangibabaw. Yung collective efforts ng mga taong nagpapasweldo sa mga government officials. At kapag na-apply po yung virtues na yan, yung pagiging mabuti sa lipunan, dahil nagsimulang mabuti ang tao, ayan, nako, di mas magiging maginhawa ang pamumuhay natin sa ating lipunan. Dinugtungan ni Frederick Douglass. Si Frederick Douglass po ay nakilala bilang important leader ng movement for African-American civil rights in the 19th century. Mababasa po ninyo, no? Yung taong 1870s, laganap ang slavery sa Estados Unidos, sa Europa. Isa po si Frederick Douglass na ayaw niyang maging alipin. Gusto niya maging mabuting tao. May kumukup sa kanya mabuting tao, pero alipin pa rin siya. Kaya, importante, yung sistema mismo maging mabuti. Kaya nagpahayag siya ng mga ganito. No? The life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous. So yung nation, hindi yung tao ang honest, truthful, and virtuous, kundi nation na. Collective effort na ito. Kung ang mga mabubuting estudyante ay nasa isang klase, nako, edi ang sarap magturo, no? Ang tataas ng grades na na ibibigay sa inyo ng guro. Kasi mabubuti eh. Mabubuti in the sense na nakikinig, nagtatanong, okay? Nakikipagtulungan sa isa't isa. Honest, truthful, and virtuous. Collective effort. Kaya kung sa isang nasyon may ganito, ay ang ganda. Oo. No? Yun ang gusto natin mangyari. Virtuous nation. Ngayon, ano bang ginagawa ng gobyerno para masikap na magkaroon ng mabubuting tauhan, empleyado, mabubuting tagapamahala sa mga ahensya ng gobyerno? Yung mga mabubuti na politiko, buhat sa House of Representatives, sa Senate, yung mga nakaraan, gumawa sila ng batas para matiyak na maging mabuti. Maging lumaganap ang kabutihan. Yung honesty, yung truthfulness sa gobyerno.
Kaya gumawa sila nitong batas na ito. O ano kayang batas to? It is an act establishing a code of conduct and ethical standards of public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office. Sabi, public office is a public trust. So pinagtitiwalaan ka ng taong bayan kaya inihalal ka bilang elected official. At ikaw naman, no, pinagtitiwalaan ka ng elected official kaya you were appointed to help in good governance, to help establish good governance. So may elected, may appointed na dapat ay pinagkakatiwalaan ng taong bayan. So lumikha ng ganitong batas, no? Ano kaya ito? RA 6731, RA 6713, RA 6317, or RA 7631? I wish I could ask you this and I wish you could answer, but then let's proceed. Ang batas dito na nagtatatag ng Code of Conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office ay ang Republic Act 6713. Kaya kapag may nakikita po tayo, alam tayo na palpak na mga government officials, ito po ang pwede nating gamitin laban sa kanila. No? Republic Act 6713. Biro mo, no, gumawa pa ang gobyerno, yung matinong mga tao sa gobyerno. At ito, okay, para patunayan natin na mayroon taong matino talaga sa gobyerno na kasi sinasabi, ay bata pa yung wala pa yung karanasan. Ito pong patunay, oh, no? Si Vico Sotto, recognized as among 12 international anti-corruption champions. Sino kumilala? United States State Department. Nagsagawa po sila ng global search. Okay? Si Victor Maria Rehis Vico Nublas Soto. Victor Maria Rehis Vico Nublas Soto. Yan, galing sa Soto family. Kaya nagsimula po siya ng 2016 at sinusubaybayan po yan ng buong daigdig. No? Ang pangunahin, naging councilor po na siya, naging mayor, at ang tinutukan po niya, corruption. Corruption. So, anong nangyari? Madali bang labanan ng corruption? Hindi eh. Kasi yung mga corrupt na politician, tumatagal ng dekada-dekada. 40 years sa Davao, limbawa, no? 30 years sa Pasig. Pero lumitaw ang isang Vico Sotto. Madali ba? Hindi. Hindi madali. At kinailangan niya na may mabubuting tao rin. Ngayon. So, kinilala ng taong bayan yan at kinilala naman ng buong Estados Unidos at pinakilala din. Kumbaga, hiniling din ng isang Senator Joel Villanueva na kilalanin ng Senado na meron tayong Mayor Vico Sotto, the first Filipino officially honored by the Biden administration. Age is not a hindrance for change. Hindi ko mabata ka, wala kang magagawa. Kung napanood natin yung Home Alone, diba? Ilang taon yon yung bata doon, yung bida? 8 years old? 10 years old? Nagawa niyang matalo yung mga magnanakaw. So, paano nangyari yun? May tapang eh. Alam niya kung anong gagawin. Although pelikula yon, ang gandang panoorin. Ang gandang tingnan na hindi ko mo bata ka, wala kang magagawa. Ito oh, si Vico Sotto among the 12 anti-corruption champions in the world. Oh, pwedeng gayahin, no? Example. Kaya mga kabataan, example yan, ha? Para alam natin, meron tayong icon pala. At marami pa katulad niya. No? Ngayon, kapag ikaw ba'y mabuting tao, dapat na magmayabang, ay mabuting tao ko. Yung mga mabubuting tao, hindi nga mayabang. Very modest. No? Tumingin ka ng mga pinaka may matataas. Halimbawa sa atin, si Dean Mayet, very humble. Yung mga department coordinators, very humble. Lahat sa ating Wesleyan University Philippines, very humble. Yung mga student leaders natin, very modest. No? Hindi sila kumukuha ng, naghahangad ng popularity, but they become popular because of their virtues. So modesty is the color of virtue. Sabi ni Confucius, isang Chinese philosopher,
The firm, the enduring, the simple, and the modest are near to virtue. Totoo naman, di ba? Kung pag mayayabang, ay, inaalisan natin. Ay, hindi ma-promote kasi mayabang. Okay, so yung po modest. Pero pag ikaw naman ay sinabihan na, uy, yung galing mo, salamat. Huwag mo naman sabihin, ay, hindi naman. Sabihin mo, thank you, salamat po. Ayan, salamat po. Okay, pag pinuri ka, salamat po. At pansinin po natin, no? Ito ayon kay David James Stuart Mitchell, British comedian, actor, and writer. Merong tinatawag na false modesty. Yung kunyari, modest ka, pero gusto mo lang talaga, no? Na merong ganun eh. Meron siyang ganun. Kita yan sa mga government officials natin, no? Na kunyari, pupunta siya sa Baclaran, mamumudmod ng, ano yung tuhog-tuhog? Fish balls. Pero ayaw niyang ipabatid sa mga batang ito kung ano ang ibig sabihin ng katapatan sa tungkulin. So kapag ang isang tao, ayuda lang ng ayuda, namumudmud lang ng pera, pero hindi naman mabuti sa kanyang panunungkulan, masamang tao. Masamang government official. Huwag na natin payagan. Huwag tayong masokista. No, false modesty can be worse than arrogance. Yun ang pinakamayayabang. Pag ayaw humarap sa katotohanan. At ayon kay Tony Robbins, si Anthony J. Robbins, American author, coach, and speaker, meron siyang ding mga libro, no? Unlimited Power, Awaken the Giant Within. Don't try to be perfect. Just be an excellent example of being human. Hindi mo kailangan maging perfecto. Ang kailangan lang, maging mabuting tao ka every day. No? Kasi may mga tao, hindi mo kang tao. No? Para silang hayop na nagmistulang tao. No? Ito lang. Maging mabuting halimbawa ka lang ng pagiging mabuting tao. Okay na yun. Buhay tayo doon. No? Hindi mo kailangan perfect. No? Kasi yung mga mabubuting tao, nakikilala niya yung pagkakamali eh. At para tingnan din natin, dito ba sa Pilipinas, merong ganyang mga pagtuturo bukod dun sa what do you want to be when you grow up? Meron po. Sabi nga ni Jose Rizal, to foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the book that tells of our past. At sabi ni Gregorio de Jesus, matakot sa kasaysayan pagkat walang lihim na dinahayag. Di po ba? Para maging mabuting tao, kung pipili tayo na mabuting tao for 2025 elections, tingnan natin ang background nila. Ano ba ang kanilang iniisip? Anong kanilang sinasabi? Anong kanilang ginagawa at gusto pang gawin? Mabuti ba para sa tao? Merong hayag na hindi. Meron namang kunyari, tapat sila pero hindi. Merong kunyari, kaibigan sila pero hindi. No? Kaya tingnan po natin to, mga kabarangay. Okay. Sa ating mga literatura, may lumabas ang ganito. Ang laki sa layaw, karaniwang hubad sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Sa Anhango, sa Florante at Laura ni Francisco Baltazar. Pansinin po ninyo, ang laki sa layaw, karaniwang hubad sa bait at muni. Hindi karaniwang hubad. Natitigil dun eh. Hindi po. Karaniwang hubad sa bait at muni. Ibig sabihin, paglaki, incompetent. Diba? Disgusting. Kasi, may nagsabi niyan. 9 years old pala siya, napaparaligiran lang siya ng politika. Anong klaseng politika? So, ito po. No, mulat sa pool, meron tayong ganitong mga pagtuturo. Kaya nga lamang, kailangan ay ipagunita natin. No? Ito, ano pa, 1838, no? Yung pinag-aaralan natin, pagbabalik gunita rin, yung pinag-aaralan natin to kay Aristotle, bago pa si Kristo. No? Bago pa nagkaroon ng Kristo, meron ng Aristotle. Diba? Kaya walang katapusan eh. Walang katapusan yung struggle for truth, struggle for good, struggle for happiness.
Yan. So, meron pong ganyan. So, anong kahulugan ng saktong na ito? Maling resulta ng pagdidisiplina. Kinakailangan po tinuturuan ng bata. At dahil yung bata lumalaki sa maraming mga laki sa layo na nakakasalamuha. Pero kapag binabantayan po natin, tinuturuan po natin, kinukumusta po natin sa kanyang pag-aaral, ay natututong maging mabuting tao. At meron pa rin dito, sa panahon ng himagsikang Pilipino, ang daming umusbong na mabubuting tao. 333 years under Spain. Alipin ang Pilipino. There were 200 plus sporadic rebellion kasi gusto nila mawala ang kasamaan sa paligid. Gusto nang maitatag mabuting pamamahala pero lagi nabibigo kasi maraming masasama. Maraming kakutsaba. Pero hindi po tumugot ang ating mga kapwa Pilipino. Katulad ni Emilio Jacinto, nagpalabas sila ng kartilya ng katipunan. Ito po nagtuturo din sa atin. Ang buhay na hindi itinalaga sa isang dakilang hadikain ay punong kahoy na walang lilim. Binibigyan din po natin to. Ang buhay mo para saan? So yung buhay, kapag wala kang purpose, kapag hindi ka driven, purpose-driven, wala kang direksyon. Wala kang direksyon. No? Kaya magiging wala kang lilim, makamandag. Okay. Si Emilio Jacinto po ay estudyante na makilala ni Andres Bonifacio. Nakalagay po dito, no? Nag-aral siya sa San Juan de Letran College, lumipat sa University of Santo Tomas to study law. Mayaman, galing sa mabuting pamilya, nag-aaral ng pagsasabatas. Naging kaklase pa niya, Manuel Quezon, Sergio Osmeña, Juan Sumulo. Pero anong pinili niya? Pinili niya para saan ang buhay niya. Para maging abogado ako. Sinong ipagtatanggol ko? Ipagtatanggol ko ba yung mga korap na mga Pilipino kasabwat ng mapanupil ng mga Kastila noon? O yung mga maliliit? At kapag pinagtanggol ko, paano yan? Isa-isa. So pinili po niya ni Emilio Jacinto na lumahok sa lihim na kilusan, kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. At ginamit niya yung pagiging talwining niya, no? Gumawa siya ng kartilya ng katipunan. Kasama niya si Andres Bonifacio. Kaya ito nagpapakita, kung ikaw ay mabuti, pumili ka rin ng mabuting tao. Kung ikaw ay nagmamahal sa bayan, pumili ka rin ng nagmamahal sa bayan para hindi sayang ang oras mo. O, di ba? O, si Andres Bonifacio, sino siya? Ang ama ng revolusyon. Nagsabi rin siya, ang pagsusumikap at pagpipilit na kumita ng ikabubuhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, kapatid at kababayan. Kung kaya nilang magtapos sa kolehiyo, ginawa nila, pero hindi Bagamat hindi sila tapos sa kolehiyo, si Andres Bonifacio po ay nagbasa ng maraming libro. Ang buhay ng mga naging presidente ng Estados Unidos, the French Revolution, lahat ng mga libro na nabasa ni Jose Rizal, sinasabi sa ulat, pinilit ding mabasa ni Andres Bonifacio. Marunong po siya ng Ingles. Marunong siya magsalin, buhat sa Kastila, patungo sa Tagalog. Yun po yung ginawa niya. Artista din po sa entablado si Andres Bonifacio, stage actor, playwright. Nagsusulat ng mga moro-moro, yung tawag doon, no? Okay? Sinasalin niya mula sa Kastila, papunta sa Tagalog. Okay? So, marunong ng Ingles. Kaya, ang sabi niya, kapag nagsika po tayo na kumita na ikabubuhay ayon sa marangal na paraan, yan ang tunay na pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, kapatid at kababayan. So, ibig sabihin, pag ang korap, magtrabaho ka. Lahat ng tatrabaho. Ngayon, yung corruption, inaagaw mo yung pondo ng taong bayan na dapat kitain ng mga mamamayan. So,
Ito po, ang bilin ni Andres Bonifacio. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Nung panahon yon, puro kabataan yan. Sina Andres Bonifacio. Emilio Jacinto was 19. Andres Bonifacio was 29. Gregoria De Jesus was 19 when she got married to Andres Bonifacio. Lahat sila nasa kabataan. Mga kaedad na mga estudyante natin. Ang pinili nila, maging mabuting tao para makapaglingkod sa bayan. Ang sinasabi nating eudaimonia, happiness, ang rurok ng happiness, paglilingkod sa bayan. Sa panahon nila. Sa panahon nila. Ang pinakamasarap, pinakakasiyasiya, makita na ligtas laban sa pangaalipin ang mga kabataan. At sinabi pa rin, sino nagsabi noon, sa Noli Me Tangere, si Elias, hindi man namin makita yung resulta ng aming pagsisikap na maipagtanggol ang inang bayan. Sana kayong mga kabataan, yung susunod na henerasyon, salubungin niyo siya ng yakap, pagpalain, at panatilihin ang pag-ibig na yan. Kasi, ang mabubuting tao, yung nagmamahal sa bayan. Tingnan nyo nga sa mga government officials, yung bang mga government officials natin na korap, na ayaw humarap sa investigasyon, nagmamahal sa bayan. Kung nagmamahal sa bayan, hindi sila korap. Kasi bawat sentimo na para sa bayan ay dapat mapunta sa bayan. At gusto rin natin pansinin, mga kabarangay, mga kabataan, sa November 30, ito po ang parangal natin sa 161st birthday ni Gat Andres Bonifacio, ang supremo ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Bigyan po natin ng pagpapahalaga yung 161st birthday. Imagine, no? He was born 1861. Pinatay 1897. At age 34. Pero hanggang ngayon, pinag-aaralan po natin. Bakit? Kasi mabuting kaisipan, mabuting pag-ibig sa bayan, at mabuting pagkatao. They're not perfect. Our Filipino heroes, they're not perfect. Pero ano ang lumitaw kung paano nila ginugol ang kanilang buhay para maging mabuting tao. At ang kahulugan ng pagiging mabuting tao, sabi nga ni Aristotle, kapag yan ay useful sa bansa mo, sa lipunan mo. Paano madidevelop yan? Mag-aral tayo mabuti. Magsikap tayong matuto. Hindi lang papasok sa school o kaya sa Zoom, pa-attendance. Importante po sa pagpasok, pag-attend ng klase, nakikinig mabuti, nagtatanong, nakikipag-cooperate, teamwork sa mga kasama sa group, sa loob ng inyong klase. Importante po yan. So, I wish to end here, mga kabarangay. At, wait. No, meron pa tayo. Konti na lang. Malapit na to. Pag-ibig sa bayan. Sige, sundan natin. Paano natin mapapamalas ang pag-ibig sa bayan sa 2025? Mula ngayon. Okay? Sabi ni Albert Einstein. Kilala na naman to, no? Physicist, scientist. The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Kung mabuting tao ka, hindi ka kimit. Hindi ka marahas. Ang mabuting tao tumutulong na masugpo ang karahasan. At gagawin po natin yan sa pagboto sa 2025. Ang virtue ethics, i-apply po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa ating lipunan. Kasi dapat mamayani ang mabuting tao kaysa sa masasamang politiko. At ang sabi ni Kurt Cobain, the duty of youth is to challenge corruption. Paano natin lalabanan ang corruption? Aging mabuting tao. Isa lang tayo. Sabi ni Helen Keller, I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something.
I will not refuse to do something I can do. From Helen Keller. Si Helen Keller po ay walang paningin, pero naging political activist, speaker, lecturer, at naging disability rights advocate. So sabi kanina, no, yung si Vicky Soto, very young, wala pang karanasan, pero ang karanasan niya, pinag-aralan niya kung ano ang papasukin ng politika, nakinig, nag-aral, at pinractice ano ang mabuting tao, paano maging mabuting politiko, para kanino, para saan. Narinig natin yan, the 70s. Para kanino, para saan. So, yan po ang pinaglilingkod bayan natin sa inyo sa ating lecture na ito. Maraming salamat. Ito po si Sonia Capio. At ang learning outcomes natin, again, matutuhan natin kung ano ba ang pagiging mabuting tao, virtuous, no? Maituro natin to, maangkok, makamit natin to, mai-apply sa ating pamilya, sa ating community, at mai-share po natin sa ating kapwa. Thank you so much for this opportunity. Any questions po? Ano bang pagbabahagi ninyo na inyong kaisipan? Dear fellow teachers, thank you for keeping our company, us, your company, at ang inyo pong mga kaisipan. We thank you. Meron tayong 96 participants dito. Anything? Additional information po, mga kaguro, at any questions para sa ating mga estudyante? Hello, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon, Wala Ma'am Lady Lynn. Okay naman po. No more questions po, ma'am. Okay, salamat. At inaasahan natin, no, mayroon kayong mga further research at further consultation sa inyo. Thank you so much. So, Hello, good afternoon. yes po. Ma'am. Yes, ma'am. Ayan. Thank you so much, Ma'am Sonia, for the very, very rich discussion on virtue ethics. Medyo na-late kami dahil may mga concerns na and then when I found the link sa GC natin na bago pala. So anyway, we were able to catch up, and we will have a discussion also. I would just like to tell my class that tomorrow, because this is the WTH class, we will have a follow-up of this discussion of Ma'am Sonia. Yes Please po. join the class tomorrow, mga BSN 28. Ay, 28 ba? 1. Okay, so magkaklase tayo bukas ng 4:30 to 6 to have a follow-up discussion with Ma'am Sonia's lecture for today. Okay, so I would just like to add, and of course, thank Ma'am Sonia for the very rich discussion, at saka sa mga maraming sitwasyon na ibinigay niya in line with virtue ethics. So, virtue ethics is just the development of moral character, nothing more, nothing less. And yun sana ang iisipin ng ating mga estudyante. Like when it is a development of moral character, we always find the balance between extremes. So sabi ni Ma'am Sonia kanina, yung extremes, yung golden mean, okay? Lahat ng mga Nawala si ma'am? Ma'am Elgin? Ayan. Yes, I'm back. Yes po. Na mute pala. So, development of our moral character, which is, among others, finding the balance between extremes. Yung dalawang extremes na yan ay hindi maganda, kaya dapat laging in moderation tayo. Halimbawa, cowardice is on the extreme, and recklessness is on the extreme. Kaya dapat nasa gitna, which is courage. Okay. Now, para sa mga
in addition also to Ma'am Sonia's discussion, gustong-gusto ko yung sinasabi ni Ma'am Sonia sa lecture niya na ang virtue, ang pagiging virtuous na tao ay very challenging, no? And if you want to be virtuous, kailangan talaga mag-practice. So, dahil may practice, kailangan may experience. Ang pag-develop natin ng ating virtuous character, ay kailangan maging habit na natin. So, if we practice the good, we practice every day, ganyan, ginagawa natin na laging mabuti tayo, magiging habit natin yun. And I always give this example, you start with the small things because big steps come from or start from small beginnings, di ba? Halimbawa, laging binibigay ko to example na to. Di ba, pag nagpupunta tayo sa mga mall, sabi doon sa escalator, magstay tayo when we're going up the escalator, doon tayo sa right side. You stand on the right and when you are rushing, limbawa gusto mong umakyat na agad-agad, you stay, you move to the left. And when you stand on the right side of the escalator, bibigyan mo ng tsansa yung mga nagmamadali na gustong umakyat na agad. Okay? So yung mga simpleng action lang na yon, ano, ay umpisa ng ating pagiging virtuous. And in the university, 'di ba, yung mga hagdanan natin, 'di ba, dapat nasa right tayo pag umaakyat tayo, on the right. Pag bumababa tayo, on the left. Yung mga simpleng bagay na 'yon ang umpisa ng ating pagiging habitual na mabuting tao. Kaya sabi ni Ma'am Sonia, experience, education. Okay? We have to learn things so that we'll be able to have virtuous character. Okay? So, yun lamang po. Thank you so much, Ma'am Sonia, for... Maraming salamat, Ma'am Elgin, at sa lahat po ng mga faculty, co-faculty natin dito at sa mga estudyante natin. No? Mas masarap maging mabuting tao. Thank you so much. Okay? So, are we leaving na po? Going back to your home, love your family, hug your family. Ma'am Thank you Lady? so much, ma'am. Yan. Sir Gian, thank you po. Thank you po. So, final exam na ang kasunod. Kasama ang virtue ethics. See you all. Pahabol sa mga estudyante ko, no? Tomorrow we will still meet 4:30. Thank you.
Isang rice nga, please.